Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 pa rin ng Disyembre, December 4, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng gabi. Opo, alas 7 po ng gabi. At nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa napakainit na balita na kanina nasa opisina ako ay talagang ang dami nang nagko-comments o nagbablog na ito raw Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng rally. Opo, kaya nga ang title ko ay Iglesia ni Cristo mag-rally daw. At ito ay patungkol sa ayaw nila na i-impeach si Sara Duterte. Yan po. Yan po ang tema ng kanilang gustong ipahiwatig doon sa gagawin nilang malawakan daw na rally. Ayan po, no? At ay usually hindi na ako nag-vlog ng gabi ngayon pero dahil sa mainit talaga ito, mainit po talaga at sari-sari ng komento ang naririnig ko, kaya magkukomento na rin ako. Opo. Hindi ko po, ito po ay sarili ko na pananaw at hindi ko po pinipilit na paniwalaan nyo. Pero ito lang ang obserbasyon ko at ako ay running 67 years old na po ako, running 67. Kaya palagay ko ay malawak na rin ang naobserbahan ko patungkol dyan sa mga rally ng Iglesia ni Cristo. Ang una kong naobserbahan dyan ay halos karamihan po ng mga yung politiko na may problema o yun nga ganyan na mapapatalsik o sabihin natin na dinidemanda ay sila po ang nilalapitan ng mga politiko. Yan po. Ulitin ko lang pag yung isang politiko ay nanganganib na matanggal o nakademanda o alanganin na yung posisyon niya, ang Iglesia ni Cristo po ang sumusuporta. O simpre, nilalapitan muna yung puno yan puno sa puno po yan Nilalapitan muna yung puno para suportahan. Ngayon ay nung napatalsik po history po ito Ngayon kung gusto nyong labanan ay labanan nyo. Pero ako talaga alam ko yan. Kasi naobserbahan ko. Nung bago mapatalsik po si Tandang Marcos, ang Iglesia ni Cristo po ang isa sa defenders ng Malacanang. Yan po pinabayaan ko noon yon. Baka talagang ganun lang. Baka talagang sumusuporta talaga sila kay Marcos. Pero hindi ako maniwala Kasi nga nung bago nangyari yung malapit ng mapatalsik si Marcos, alam ko maraming Iglesia ni Cristo ayaw na rin kay Marcos. Pero nung mapapatalsik na siya,
nagrarally na po sila para kay Marcos. Pero wala din. Walang nangyari. Napatalsik din. Ngayon, noong napatalsik po si Irap din, kasi people power to po yun eh. Yung naikwento ko sa inyo, na nagalit ang mga tao sa mga senador dahil bumuto sila not to open the second envelope. Nagalit po ang mga tao doon. At ang sumusuporta din kay Irap noon ay mga Iglesia ni Cristo. Tandang-tanda ko yan. Sila ang mga tao na ganyan din nagrarally para kay Irap. Pero napatalsik din si Irap. Ngayon, noong gustong kunin ni Irap muli ang puder kay Gloria Macapagal Arroyo, nagrally din po yan. At yun ang sinasabi ko na napakadugo na people power. Kung tama ang aking pagkaalala at nais kong i-share sa inyo, doon nagsalita si Miriam Defensor Santiago, doon sa EDSA Shrine, doon siya nagsimula. At doon niya binanggit na, of course, ang sinasabi niya ay Malacanang, susugudin ang Malacanang. Yun ang parati niyang sinasabi. At yung mga tao doon, kung hindi ako nagkamali, ay mga 700,000 daw Opo. At yung sinambit niya na kataga, hindi ko makalimutan, so gold, sabi niya, hindi ba? So din yung Malacanang. Pero ang sabi lang niya ay so gold, sabi niya. Ngayon ay doon, kasama po ang mga Iglesia ni Cristo doon. Kasi kung hindi ako magkamali, tumagal yun ng ng 5 o 6 na araw yung people power tree na yan, at madugo po yan, at kamuntik na agaw po yan. Kamuntik. Kung hindi lang si Ramos, malamang naagaw po yung pudir kay Macapagal Arroyo. Kasi may mga supporters din si Irap na mga military. Ganun po. Pero hindi lang hindi lang talaga nagpakita o nagpakilala. Pero alam ko marami. At yung ang isa sa pinakamadugo po yun, yung people power na yan. Pero ang gusto ko lang bigyan ng emphasis po dito ay si Irap, sa kanya yung mga Iglesia ni Cristo. Adi kwan na yan. Pangalawa na yan. Hindi ba? Hindi. Pangatlo na. Pangatlo na pala yan. Nung una kay Marcos, natalo si Marcos. Pangalawa, yung dahil sa impeachment, hindi ba, ni Irap, nag-alsa ang mga tao. Suportado rin ng INC si Irap. Pero natalo si Irap, di ba? Pumalit si Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, nung kukunin na naman ni Irap kay Gloria Macapagal Arroyo, ay suportado na naman siya ng Iglesia ni Cristo. Alam ko yan, pero natalo. Natalo po si Irap. Nagwagi si Gloria Macapagal Arroyo dahil naman kay Ramos. Alam ko yan dahil si Ramos galing ata ng Hong Kong Galing ng banda dyan sa bandang Hong Kong o Taiwan ata, o basta galing siya doon. Lumapag siya sa Villamor Air Base at doon ay sinalubong siya ng mga ng mga
media people at nagsalita siya. Ay sabi niya, ay wala yan, sabi niya. Wala daw, wala yun. Dahil sinusuportahan pa rin niya si Gloria Macapagal Arroyo. Ang balita noon, huhulihin siya ng Air Force. Ay sabi niya, ay subukan nyo, sabi niya. Kasi nga, suportado niya si Gloria Macapagal Arroyo. Pero yun nga, ginagalang kasi si Ramos ng mga military, ginagalang. Kaya hindi natuloy yung kwan. Pero tensyonado po noon. Ngayon, ito din kay Corona po, yung impeachment ni Corona, si Corona po ay suportado rin po ng Iglesia ni Cristo. Opo. Pero natalo na naman. Hindi ba? Kaya nga kako, may nababasa na ako noon nung kapanahunan pa ni Irap at saka itong si Corona, ay kung suportado yan ng Iglesia ni Cristo, talo na yan, sabi nila, talo na yan. At ganun nga nangyari, pati kay Corona, natalo si Corona. Nag-aalagan pa ako noon kasi ang bilang lang ng mag-i-impeach sa kanya, mga 14 lang Nag-umpisa sa 10 ata, na sigurado i-impeach siya, pero hanggang 14 lang ang bilang ko. Opo. Kasi alanganin din ako kay kay Lito Lapid Opo. Ay walang imik yan Pero siguro nung sino ba yung isa pa? Dalawa yun Isa si Lapid ang talagang alanganin ako Kung hindi ako magkamali si Bong Revilla. Opo. Kasi nga ay yun hindi mo rin malaman ang ang kaisipan nun Ngayon, nung nakuha yan, ay siguro 16 na, yung Macho Black naman ay pumanig na rin. Sila Enrile, ilan sila yun? Kaya naging ang bilang 20 ata ang nag-impeach kay Corona o 21. Tatlo ang hindi, pero 23 na lang sila. 20 ang nag-impeach kay Corona. Ang hindi lang pumayag ay si Joker Arroyo, si Miriam Defensor Santiago at saka si Marcos. Yan. Yan po ang ma-share ko lang sa inyo. Ang pagsuporta ng INC ay nangangahulugan na desperado na yung tao na naka-impeach. Kaya yan ang kinakausap nila. Ay bakit po naman yan ang kinakausap nila? Kasi madali pong kausapin, isang tao lang, yung pinuno. Puno sa puno. Susunod na yung mga tauhan. At ito nga ang isa sa gustong-gusto ko sa Iglesia ni Cristo ay disiplinado sila. Yan po kung ano yung napagdesisyonan nila, yun ang susundin nila. Kaya gusto silang kausapin ng mga pinuno. Ayan po, Pero ay simpre, huwag nating alisin kung ano yung hindi naman lalakad yan kung walang kapalit o kung walang bayad hindi ba? May bayad yan. May bayad yan. O may pabor na ibibigay o kapalit. Ganun po yan. Hindi naman sila yung puno, hindi magdi-decide na basta na lang pupunta ron. Hindi ba? At sa katunayan nga, tuwing eleksyon, hindi naman nila binibigay agad ang nila ang mga manok nila Anong ibig sabihin yan? Wala silang manok. Kasi hinihintay nila siguro yung kapalit o ano yung pabor na ibibigay. O isa rin, tinitingnan nila sino ang malakas. Tapos, doon na lang sila papanig. Ganun po yan. Pero mas malamang, naghihintay sila ng pabor na ibibigay o bayad. Ganun po yan. Sorry po pero hindi natin kasi matalakay ito kung hindi natin didiretsahin
Ngayon, hindi natin alam kung ilan ang pira na ibinabayad ni Irap noon. Hindi natin alam o ni Corona noon para sila ay magparada dyan o magparid sila dyan sa, ay simpre, ay kung isang araw yan, hindi ba? Mahirap din o magbabaong ka, mamamasahi ka, o hindi ba? O, at yung kamuntik na natalo sa People Power, kamuntik matalo si Gloria Macapagal Arroyo noong mga panahon na yan. Pero alam ko, hindi ka ko tatagal ang iglesia dito. Tinansya ko ang iglesia ni Kristo, unang araw na andun sila. Pangalawang araw medyo okay pa, pero pangatlo medyo nababawasan na. Yun, ay simple nga sinasabi ko naman sa inyo kung may bayad po, hindi po talaga tatagal. Iba po yung talagang burning desire na naandun sila. Kung may burning desire, kahit na maghapon yan, uuwi lang yan, kakain o maliligo o matutulog, babalik na naman yan. Ganon po ang nangyari sa akin nung sa People Power number 1. Papasok ako ng umaga, galing ako ng Alabang, ay mahaharang na kami dyan sa dyan sa Ortigas pa lang mahaharang na lalakarin na namin yan hanggang dito sa mayroong Nipa Q-Mart. Pagdating ng Nipa Q-Mart, sasakay na kami ng UP kasi nagtatrabaho ako sa Balara sa MWSS. Junior engineer po ako doon. Pero pakita lang kami doon sa bus namin. Sige, uwian na yan. Kaya alauna, naandyan na naman ako sa dyan sa Krami, alauna. Hanggang ako minsan, alas 10 ng gabi, umuwi na ako. Ganun po yan. Kasi nga may burning desire Kahit na taong gobyerno ako noon, kahit na naglilingkod ako sa gobyerno, ay sumasama ako doon sa rally. Pero ang ginagawa ko po, nagmamanman lang ako. Akako hindi na mabaklas ito dito. Akako hindi na mabaklas ang mga tao kasi nga mayroon ng higaan Mayroon ng tulda, mayroon ng folding bed, mayroon ng yung may naghahatid ng pagkain. Palagay ko anak nila o may relibo talaga. Ganun po. Kaya nagtagumpay yung People Power 1 na yan. Sinishare ko lang po sa inyo. Ngayon, ito ang sinasabi ko kung binayaran yung puno nila at malamang ganyan nga ang nangyayari dyan Ito si Sara Duterte, malamang nag-usap yung puno din ng Iglesia ni Cristo. Ipagpalagay lang natin na bibigyan siya ng 100 million. Ipagpalagay lang sige, papayag sila. Ilalagay nila ang mga tao dyan. Ilalagay nila. Ito hindi po ako pwedeng magkamali dito. Ilalagay nila ang tao dyan. Sa unang araw, okay. Pero pag sa pangalawang araw, sige nga. Sa pangalawang araw, ay kahit naman yung mga member, ay tika muna, bakit magpapagod tayo dito, hindi ba? Pangatlong araw, wala na yan. Opo, ganun po. Kasi nga, ay kinakausap ko naman yung mga yung mga member ng Iglesia ni Cristo sumusunod lang sila dahil yun ang utos sa kanila. Sumusunod lang sila para magkaayos-ayos sila. Ganun po yan. Pero yung conviction na naandun sila dahil pinaglalaban nila si Sara, ay hindi po. Kasi ang tao po may konsensya. At nakasulat po sa Ten Commandments, ay lalo na yan, ay mga relihiyoso naman yan, o relihiyon din sila Sa Ten Commandments po, may nakasulat ba na huwag kang magnanakaw? Ay mayroon po Ngayon, kung susuportahan mo yung magnanakaw, hindi ba? Kung susuportahan mo yan, hindi po papayag ang konsensya mo. Kung relihiyoso ka, pero kung kasama ka nilang magnanakaw, ay simple,
susuportahan mo yan. Kaya nga sinasabi ko, pwede yan mag-rally sila isang araw, pangalawang araw, pero pangatlong araw, tika muna, bakit magsasayang tayo dito ng panahon? Hindi ba? At naobserbahan ko na po yan. Yun na nga, yung kamuntik maagaw ni Irap, ang pudir kay Gloria Macapagal Arroyo, huminto yung kwandon sa pangatlong araw ang mga iglesia ni Kristo. Napakaraming tao po nun talaga kasi nga kabilang ang mga iglesia ni Kristo eh. Magtanong po kayo yung mga may edad na, yung mga nakaobserba doon sa People Power number 3. Opo, mga 3 araw din doon ang mga iglesia pero baklas na sila. Uunti na lang sila. Ikumpara doon sa unang araw at saka sa pangalawang araw. Opo. Kaya nga, noon iniisip ko, baka magtagumpay. Pero hindi ka ako kasi ito, kasama nila ang Iglesia ni Kristo. Kaya marami. Siguro, kung sa 1 milyon o 2 milyon, kaya ng Iglesia po eh. Kaya. Pero 1 araw lang siguro o 2 araw lang. Ganun yan. Pero hindi po sila tatagal. Iba talaga yung may pinaglalabang ka, katulad noon nila Joker Arroyo, kahit na pinupurasitan na sila ng mga tubig sa mga rally, nakikita ko po yan eh. Si Joker Arroyo noon, nilalabanan nila ang ang tubig. Ganun po. Kasi talagang totoo yung pinaglalaban nila at talagang mayroon silang conviction eh. Sige, sige nga, mag-rally na yung mga iglesia ni Kristo. Naniniwala ako na magrarally sila yan. Magrarally sila, walang problema sa akin. Totoo yan. Kasi nga, sinabi ko na, pwede kasing kausapin ang puno eh. Puno sa puno eh. Magkano yan? 100 million? Sige. Ilan yan? 1 milyon na dadalo dyan? Saan yan? Pwede talaga nilang ibigay yan. Kasi disiplinado nga kako ang mga members ng INC eh. At yan ang isa sa kinabilibang ko. Mga estudyante ko, mga kaibigan ko, mga katrabaho ko noon, mga kakilala ko, mas gusto ko silang kausap o mas gusto ko silang kasama. Pero nga, pagdating dito sa isinusugo sila ng ganyan, lalo na po dyan sa yung black voting, ayaw ko sa kanila. Kasi nga, black voting, parang ginagamit din para yumaman sila Ginagamit yung binabayaran sila nagpapabayad sila Ganun po yan Pero ang sabi naman sa akin ng mga kakilala kong Iglesia ni Kristo, sir, sabi nila wala kaming magawa utos sa amin at para lang mabuo yung samahan namin o hindi kami magkawatak-watak. Pero tinatanong ko sila, ano ba talaga ang nakursunadahan mo dyan? Bakit mo ibubuto yan? Sir, basta hindi namin maipaliwanag yan, sir. Basta sumusunod lang kami, sir. Ganun, sumusunod lang kami. Hindi ba? Ayun na nga. At ito nga, susunod sila dyan. Alam ko, susunod sila dyan pero in doubt pa rin ako Kasi nga, lahat po ng tao, lahat po ng Pilipino na nakakausap ko, ayaw sa korupsyon. Ayaw. Isinusumpa na nila yan kasi alam nila, patuloy na humihirap o patuloy na humihirap ang tao, mga Pilipino, dahil nga dyan sa korupsyon. Kaya in doubt pa rin ako dyan. Maari sumusunod sila pero yung konsensya nila hindi sumusunod. Opo. Sino ba ang gusto, lalo na kung medyo isang kahig, isang tuka, sino ang gusto dyan sa gagastos ng pira ganyan lang, hindi ba? Ibibigay daw kay Mary Grace Piatos. Bakit doon ibibigay? Ang pira, hindi ba? Fictitious na nga, wala talaga, hindi ba? Kaya nga galit na galit po ang mga tao dyan. Sige. Yun ang gusto ko lang iparating sa inyo. Pero uulitin ko po ito bukas. Uulitin ko,
At bago ko ibigay itong verse, bibigyan ko po ng diin, na pwede talaga sila magrallian, pero nga bayad sila dyan. Yan ang alam ko, bayad sila dyan. Kasi kukunin po ng ng pamunuan nila at ipapagawa ng kapilya, ganyan. Ay sila ang makikinabang dyan, hindi ba? Ibibigay nila sa mga pagpagawa nila ng mga university o building o hospital. Gusto nila yan, ay pero nga hindi sila tatagal dyan kasi nga isinugo lang sila o bayad sila Yan po ang pinapauna ko na sa inyo. Pero ang mga tao na ayaw na sa korupsyon, kahit na linggo-linggo yan, pwedeng aatin yan. O makapagpahinga yan ngayon, bukas aatin na naman yan. Pwede silang magrelyebo. Tinatansya ko nga po kahit na ilan ang binyo, isa sa Liwasan Bonifacio, isa sa Mindula, isa sa Batasan Pambansa, isa sa EDSA Shrine, kaya po punuin ng tao yan. Kung ang pag-uusapan ay pabor ba o hindi kay pabor sa impeachment ni Sara, marami pong aatin dyan. At hindi na kailangan hahakutin sila ng bus, hindi na, kasi yung mismo doon sa, halimbawa, taga Quiapo, taga Divisoria, pupunta na yan sa taga Malati, ganyan, pupunta na yan sa sa Liwasan Bonifacio Yun ang mga taga Sampaloc, Santa Misa, pupunta naman sa sa Mindula. Ayun naman mga taga Payates, taga pupunta naman dyan sa Batasan. Hindi ba? Yun naman taga Pasig, o taga pwede rin San Juan o kaya taga Cubao pupunta naman doon sa sa EDSA Shrine. Ganun po yan. Yan po ang nakikita ko na isenaryo dyan. At hindi po mauubusan yan kasi nga hindi naman sila nagpapabayad Burning desire po. At tinalakay ko na yan nung isang araw. Ang sabi ni Jesus Christ, if you believe me, sabi niya, rivers of flowing water will flow out of your belly, or out of your belly will flow rivers of living water. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Pag ang tao may conviction na siya, hindi mo na mapigilan yan. Pupunta talaga sa rally yan. At simple, gusto niyang marinig ang sinasabi din ng gusto niyang sabihin. Ganun po yan. Tanungin ko po kayo, sino ang gusto niyong kausap? Ay simple yung tao na nagsasalita na gusto niyong marinig. Ganun po yan Kaya doon sila pupunta. Sa mga rally. Sasabihin na doon na kung ano ang ayaw niya. Ayaw ko na sa korupsyon. Adi yun ang sasabihin ng bawat isa. Hindi ba? O ano ba yung korupsyon ni Sara? Ayun, sasabihin doon. Gusto niyang marinig yun Ganun po yan. Kaya gustong-gusto ng tao pumunta sa ganun. Nag-aaral pa po ako sa Piati noon. Taon 1978, mayroong eleksyon noon. Doon ako parati nanonood sa Plaza Miranda. Opo. Third year ata ako noon. Third year engineering student sa Piati. Bago ako uuwi, doon ako dumadaan kasi araw-araw may palatuntunan doon ang gagaling magsalita po. Doon sa Plaza Miranda. Sinasabi ko lang po sa inyo, nung nangandidato si Ninoy yun si Ninoy Aquino, 1978. Tanda ko po yan. Ito po ang ibibigay ko po na verse sa inyo, na uulitin ko po ito bukas, Ephesians 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan po ang nakasulat. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Yan po ang nakasulat Hindi ba? Or take no part in the unfruitful works of darkness or devil. Sa iba kasi devil Unfruitful works of the
evil, but rather expose them. Ayan po, kakakain ko lang po, kaya medyo nakuan ako hindi ako makapagsalita ng todo. Opo, busog kasi Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ayan po ang sinusunod namin dito sa Amerika. Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Halos lahat po ng pamahalaan dito sa Amerika may nakasulat na ganyan. Righteousness exalts a nation. Kaya bihira po dito ang nagkukurap. Kasi nga, kung gusto mong maging matatag ang iyong nation o bless ang iyong nation, kailangan gumawa ka ng righteousness. Yan po ang hindi alam ng iba. Lalo na dyan sa Pilipinas, hindi alam na righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Kinukondem po pag halimbawa yung korupsyon dyan, hindi natin sinisita. Yung korupsyon dyan ay kinukuhan pa natin, parang pinupuri pa natin o dinidipinsahan pa natin, ay bring condemnation po yan to any people. Pero yung righteousness, yun po ang nakakapagdala ng blessing. Ayan po yung righteousness. Totoo po yan kasi nakasulat Kaya nga yan ang mga sinisikap ng bawat Amerikano dito. Righteousness. Because righteousness exalts a nation. Punta po tayo dito sa Matthew 6:33. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Ang sabi po dito ni Jesus Christ sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ayan po na naman, hindi ba? Righteousness na naman And all these things, ano ba yung all these things? Yan, mga blessing po yan. Mga kayamanan, mga wisdom, ganyan, o mga healing power, mga all these things po yan. Mga blessing po yan. And all these blessings will be added unto you. Bakit added? Kasi nga, ang pinakamahalaga po sa buhay ng tao, yung kaligtasan. Yun po. Ngayon, itong mga blessing, yan nga, yung mga kayamanan, o wisdom, o power of healing, o power of interpretation, added lang yan. Ano bang tawag sa added? Kung bibili ka, ano, tawad ba yun? Tawad o yung pasubra na binibigay sa'yo? Halimbawa, bibili ka ng 1 kilong baka, pero bibigyan ka ng mga buto-buto, hindi ba? O ayan, tawad mo yan. Ganun, tawad lang po yan. Yung mga kinahumalingan ng mundong ito, katulad ng kayamanan, salapi, o yang ganyan nga, yang confidential fund. Tawad lang po yan. Ang mas mahalaga ay yung kaligtasan po ng tao. Opo. Ulitin ko lang seek first the kingdom of God. Hanapin mo nga kung nasaan yung kingdom niya o ano yun o saan mo matatagpuan and His righteousness. Yan po nakasulat, and His righteousness. Ano ba yung righteousness of God? Ay si Jesus Christ po yun Jesus Christ is the righteousness of God. Kaya nga, yun ang susundan natin. Yun ang i-imitate natin. O yun ang pattern natin. And all these things shall be added unto you. Ayan po hindi ba? Righteousness po Ngayon, tanungin ko po ito mga iglesia ni Kristo, bakit kayo magrarally? Ha? Ay gusto ng mga tao na matigil na yung kwan Gusto ng mga tao, umiiyak na po ang mga tao. Kanina nga, nakinig ako kay Top 1 92% ng mga nakikinig sa kanya gusto ipa-impis na si Saras. Kay Top 1 po yan Hindi po ako subscriber noon, pero magaling magpaliwanag yun. 92% sabi niya. Doon sa nagko-comment sa kanya.
gusto i-impeach si Sara. Ngayon, ang Iglesia ni Kristo ayaw nila. Ay bakit? Pumapayag ba kayo ba sa kwan? Diyan sa confidential fund ay kung gastusin, ganun na lang? Hindi ba? Ay mag-isip-isip kayo. Righteousness exalts a nation. Kaya po ang bansa natin ay hindi umaasinso. Kasi nga may mga tao na kumakampi sa mga tiwali, kumakampi sa mga korupsyon. At ayan na nga, ay sabagay, hindi naman natin mapigilan yan kasi nga, sabi ko nga, bayad yan eh. Bayad po yan eh. Kaya nga hindi naman nila maipagpatuloy yan. Kasi alam nila, lugi sila eh. Alangan naman na isang buwan sila dyan sa kalsada. Pero po ang mga tao na naglalakad sa kalsada at inilalaban na tigilan na yung korupsyon, hindi po magsasawa yan. Hindi po kailangan ang kwan dyan, ang bayad. Hindi. Kasi nga yung burning desire niya eh, ang magdadala sa kanya sa kalsada. O ayan po, palagay ko naman po ay naintindihan po natin, pero uulitin ko na naman po ito bukas. Sorry po kakakain ko lang eh, kaya busog na busog ako eh. Pagdating ko kasi ng mga alas 6, kumakain na ako. Ito, alas 7 ay nag-umpisa na ako. Kaya busog po eh. Kaya hindi ako makapagsalita ng maigi. O sige po at hanggang dito na lang po at bukas uulitin ko na naman ito. Bibigyan ko ng mas malalim na paliwanag siguro o mga example. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig ay sana bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.